So natin ang mga Bible, the book of Acts. Acts chapter 20. Let us read verse number 18 down to verse number 21. Acts chapter 20, let us read verse number 18 down to 21. The Bible says, salita po tayo, verse 18, and when they were come to him, and he said unto them, ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Verse 19, people begin. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell him by the lying and the grave of the Jews. Verse number 20, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you, and have taught you publicly, and from house to house. Verse number 21, let's read all together, begin. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Natin po sa libro ng langit. Maraming Diyos, kayo po, o Diyos, ang patuloy na maguna at magpala sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito. Palayan niyo po ang inyong mga salita na mahayag, dito na maging tulong kalakasan sa aming espiritual na buhay. Dalangin ko po, o Diyos, kayo po ang maguna, magbigay ng kasiyahan sa bawat mga paglilingkod po namin, na kami po ay patuloy na makapagpatuloy sa aming pong paggawa at ang inyong pong ministeryo na pinagkatiwala sa amin, ito po yung aming panghawakan. Kaya nawa po ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Ito po aming dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again, good evening. Maraming salamat sa inawit ng ating solo. Kailangan ko solo din sa tatay namin. I choose to be a Christian. Let us choose to be a Christian. Let us choose to be a believer for Christ. Ako, kaya sabi po ng ating pong pag-aaral sa oras na ito, ang pamagkatang po natin, winning traits every believer must cultivate. Ako, na kailangan natin itong mapanalunan o ito ang ating gawin na mga pag-uugali o sabihin natin mga karakter na kailangan natin itong i-cultivate. Ako, na tayo ay lumalim pa dito sa buhay ko natin bilang mananampalataya. Gaya ng ating napag-aralan kanina umaga, nga po si Apostle Paul, isa po siyang magandang ehemplo na pwede po natin siyang gayahin as a believer of Christ, kung paano siya naglingkod. Nga po, dito naman po sa Acts, mga kapatid, ito po pangungusap niya dito po, farewell charge to the Ephesian elders. Na po, meron po siyang sinasabi o meron po siyang charge o meron siyang sabihin natin na hamon sa mga Ephesians elder. Na sabi niya mga kapatid, doon siya pumunta, nangaral, no po, na sabi natin, na sabi dito mga kapatid, na binigay niya ang salita ng Diyos and serving the Lord with all the humility of mind, with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. No po, dito sinabi niya yung mga struggles, mga pagsubok na dinanas, no po, ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paggawa sa gawain ng Diyos. No po, na hindi siya, sabihin natin na huminto, o hindi siya ay nagpatuloy sa kanyang paggawa para sa Panginoon. Nasabi dito mga kapatid, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but showed you and have taught you publicly from house to house. No po, pinangaral ang salita ng Diyos, hindi kinahiya ang Ebanghelyo, no po, at sinabi ang katotohanan. At ano ba, sinabi mga kapatid, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. No po? So, ito yung mga pag-uugali na kailangan natin gawin. Winning traits every believer must cultivate. Let us learn from the life of Paul. No po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, ano ba sabi dito sa Acts chapter 20, sa verse number 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. No po, nasabi dito mga kapatid, walang anumang bagay ang pwede magpapatinag sa Kanya o makapagpahinto sa Kanyang paglilingkod sa Diyos. No po, kaya sa buhay natin mga kapatid, unahin na po natin winning traits every believer must cultivate. Meron tayong kailangan na bukali, meron tayong kailangan na sabihin natin i-enhance sa buhay natin. No po, sa isang halaman mga kapatid, na hindi iyan sabihin natin na talagang uusbong na maayos, kung yung palibot niya sa kanyang, sabihin natin yung lupa sa kanyang palibot, ay hindi mo yun gagambulin. Diba? Kasi diba, may mga times na sabihin natin yung
masyadong mahigpit yung kapit ng lupa. No po? So, anong kailangan gawin? Kailangan meron siyang i-cultivate. Yun po ang ibig sabihin nun eh. Meron tayong dapat gambulin. No po? Para sa buhay natin, mas lalo tayong umusbong bilang mga mananampalataya. Meron pa tayong dapat na sabihin natin mas paghusayan pa. No po? Meron pa tayong dapat sabihin natin dapat gawin. No po? Kaya nga yung pinakauna, ito yung lagi ko sinasabi. Point number 1 is consistency. Diba? Yung bang, anong dapat natin i-cultivate? Ano yung dapat nating traits na magkaroon, bawat mga believers, dapat magkaroon tayo ng consistency. No po, dapat tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod. Kasi maraming mga mananampalataya, hindi sila nagpapatuloy. No, sabi nga mga kapatid, madali lang maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Diba? And the question is this, how long will you be a Christian? Hanggang kailan ka magiging Kristiyano? No po, hanggang kailan ka magpapatuloy sa iyong paglilingkod? No po? So sabi dito mga kapatid, the traits that we must have is the word consistency. Dapat ito, meron tayong consistent. Pag sinabing consistent, hindi yung ngayon, nandiyan ka, mamaya wala ka. Di ba? Kaya dapat mga kapatid, yung consistency ngayon, ibigay natin para sa Diyos. Hindi sabihin natin ngayon, nakamod tayong umawit, aawit ka. Pero pag hindi ka nakamod, hindi ka aawit. Ngayon, nakamod ka, sabihin natin, meron kang parang feel mo, gusto mo magbigay. Pero sa susunod, parang hindi mo feel. Diba? So, dapat may consistency. Meron tayong pagpapatuloy. Dahil nalaman natin ang katotohanan, nalaman natin kung anong dapat natin gawin, kailangan ipagpatuloy natin. Diba? Hindi kapag naisipan lang natin. Consistency to the faith of the gospel. Diba? Dapat patuloy natin ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Patuloy natin ipangaral ang kaligtasan po sa mga tao. Lagi nga sinasabi mga kapatid, we don't expect visitors if we don't share the gospel. Diba? Huwag ka mag-expect ng bisita kung hindi ka nag-share ng gospel. Kaya sa taon na ito mga kapatid, we must have a consistency to share the gospel. Diba? Kailangan tayo matutong mag-soul winning. Kailangan tayo matutong sabihin natin mag-follow up. Kailangan tayo matutong mag-disciple ng mga new believers for Christ. Kailangan tayo mag-follow up doon sa mga nanlalamig. Kaya sa buhay natin mga kapatid, let us enhance ourselves. Kailangan tayo matutong magsalita. Kailangan tayo matutong, hindi naman salita natin na sasabihin natin. Ano sasabihin natin? Salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang makapangyarihan na pwedeng magbago ng buhay ng tao. Ito ang pwedeng magbago ng puso ng tao. Karamihan ng tao ay pusong bato. Tigas, ayaw makinig. Pero ang ibibigay natin salita ng Diyos para palabutin ang kanilang mga puso. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, have a consistency to the faith of the gospel. No? Consistency. Ano ba mga kapatid? Consistency to the fellowship of the church. Dapat magpatuloy ka na magkaroon ng tinatawag na fellowship. No po? Yung mingle with church members. No po? Yung makapagkwentuhan ka, maglaro tayo. Diba? Yung bang sabihin natin na yung buhay natin, huwag natin ilayo. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, have a consistency to the fellowship of the church. The moment na sinabi mo hindi ka na belong dito, ano mangyayari sa puso mo? Yun ang ibig sabihin na ikaw ay nanglalamig. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay napapalayo. Why? Because you feel you don't belong here. Diba? Belong ba kayo dito? Diba? So, dapat tayo ng fellowship. Fellowship to the church, fellowship to the members, fellowship to each young people. Di ba? Hindi fellow chicks. Di ba? No? Huwag nating haluan. Na dapat magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship. Magkaroon tayo ng tinatawag na communication. Magkaroon tayo ng tinatawag na tayo ay meron tayong connection sa bawat isa. Yun ang lagi ko sinasabi mga kapatid. Ano pa mga kapatid? Consistency in our families. No? Yung bang sa pamilya natin, di ba napakaganda? Yung pamilya natin, naabutan natin sa salita ng Diyos. So, huwag tayong huminto. Di ba? Huwag kang huminto na i-reach mo yung family mo. Huwag kang huminto na yung family mo ipag-pray mo. Huwag kang huminto na yung family mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, na someday sila yung makasama sa gawain ng Diyos. Di ba? Kasi, yung pinaka-the best na i-reach, yung family natin. Diba? Di ba kayo na may ibang tao na re-reach natin, napupuntahan natin kahit napakalayo. But how about our family?
Diba? Let us give time to our family to share the gospel. Diba? Para sila invite, para sila ipanalangin. Yes, it is hard. No po, na sila isabi natin na magkaroon ng puso sa gawain ng Diyos kasi biblical naman eh. Diba? Ang unang magpapahinto, ang unang makakalaban natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, pamilya natin. Diba? Kasi hindi nila maunawaan. Na po, hindi sila magiging pabor. Pero sabi ng Panginoon, gano'n na magiging sitwasyon, hihinto ba tayo? No! Diba? Maraming ahadlang, maraming magbabawal. Diba, EJ? Babawalan tayo, ahadlangan tayo. Gab, sa ating paglilingkod, mismong magulang mo, mismong tatay mo, mismong mga kapatid mo, aayawin ka. Pero sabi ng Panginoon, sino mas pipiliin mo? Sila o ang Diyos? Kaya sabi ng Panginoon, kung sino man, ang isang mananampalataya na hindi niya kayang iwan ang kanyang magulang at ako'y sundin, hindi siya magiging fit sa gawain ng Diyos. Diba? Diba? Ano yung tinuturo ng Panginoon? Yung bang itatakwil mo sila? Hindi. Ang gusto ng emphasize ng Diyos doon, sino yung mas uunahin mo? Sila o ang Diyos? Sino mas importante? Yun ang tinutukoy ng Diyos eh. Di ba? So dapat ang Diyos, tapos sila. Di ba? Pero don't neglect your family. Huwag natin silang pabayaan, huwag natin silang iano. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, have a consistency this year. Patuloy mo lang silang ipag-pray. Di ba? Someday, no? Ang Diyos, malalambutin ang kanilang puso. At kapag ang salita ng Diyos ay na-insert sa kanila, yan itutubo na. Di ba? Pero sabi ng Diyos, paano na lang kung ikaw ay susuko? Paano na lang kung ikaw ay hihinto? May mga senaryo nga, di ba? Nung una, yung anak nag-invite sa magulang, di ba? Maglingkod, ang tagal pinanalangin, naglingkod ang magulang, tapos yung anak naman, yung humintong maglingkod sa paglilingkod. Di ba? Yung magulang nagpatuloy. So, nangyari? Pinag-pray. Di ba? O, ano nangyari? Lalakas ulit kasi bakit? May nanalangin eh. Di ba? Hindi humihinto, kaya anong mangyari? Ganyan po yung cycle ng church. Diba? Pero what I'm telling you mga kapatid, kung ikaw ay nanalangin para sa Kanya, dapat huwag kang huminto. Magpakatatag ka para sa Diyos. Diba? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, we trace every Christian or every believer must cultivate is the word consistency. Hanggang kailan ka magpapatuloy? Hanggang kailan ka titindig? Hanggang kailan ka tatayo? Hanggang kailan ka maglilingkod? Hanggang kailan ka sabihin natin na magpupuri sa pangalan ng Diyos? Na po, kapag ba wala ka ng kasama, hinto ka na? Kapag ba kulang na yung laman ng pitaka mo, hinto ka na? Kapag ba yung mga pangangailangan mo, nakita mo na marami kang pangangailangan, aayawin mo na ba ang paglilingkod sa Diyos? O baka naman, nandyan na yung mga pagpapala, nandyan na yung mga tagumpay, tapos doon ka pa hinto sa paglilingkod mo sa Diyos. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kahit anuman dumating sa ating mga buhay, kailangan magpatuloy tayo. Consistency ang kailangan. Diba? Consistency, Sister Ella, Sister Maureen, Sister Princess. Diba? Nandito tayo, every Wednesday, prayer meeting, every Sunday evening, Sunday morning, nandito na kayo. Diba? Nandito na, nagsimula na tayo. So, ano kailangan gawin? Maging consistent tayo. Amen? Consistent tayo. Kaya napakaganda, no? Yung mga na-awardan, nabigyan ng award, sila ay bilang absent, hindi sila sabihin natin ng paliban sa kanilang paglilingkod. Ano tawag doon? Consistent sila sa service nila. Diba? So, this year, bakit hindi natin go? Diba? Magkaroon tayo ng tawag ng consistency sa ating service. Dapat yung word na consistency mailagay sa atin. Ganun din sa giving din natin. Pagbibigay natin, dapat maging consistent tayo. Diba? Sabi mo nga, hindi kapag feel mo magbigay, doon lang. Kapag ayaw mo, wala na. Hindi yung magbibigay tayo kapag, no po, yung bang ang gagawin natin, darating yung pera natin, bibilihin lahat ng gusto natin. Di ba? Mag-grocery ka, gagawin mo lahat ng gusto mo. Pag may pera ka, pag wala ka ng pera, doon ka magbibigay. Ay, wala na pala akong pera, paano ako magbibigay? Ay, ang natira, 20 pesos, ito na lang ibibigay ko. Di ba? Ginawa mo ng lahat. Di ba? Binili mo ng lahat. Tapos nung wala ka, doon ka. Di ba? Gusto magbigay. Why not nung, di ba? Nung nandun ang tagumpay, nung nandun ang blessing, dapat doon tayo magbigay. Doon tayo magbalik sa Diyos. No po? Kaya sabi ng Panginoon, consistency.
Ano pa mga kapatid? Number 2 is humility. Na po, humility. Pagiging mababa. Ito nilagi na sinasabi. Di ba? Humble therefore in the sight of the Lord, and He will exalt us in due time. Di ba? Yung word na humility. Di ba? Ano yung humility? Is acknowledging the word authority. Di ba? Ang pagiging mababa, na po ang ibig sabihin, ina-acknowledge mo, may mataas sa'yo. May dapat kang pakinggan. May dapat kang sundin. Di ba? Di ba? Di ba? Nakakita na ba kayo ng taong mayabang? Nakakita na ba kayo ng taong ayaw makinig? Di ba? Bakit ayaw niya makinig? Kasi alam niya, sa buhay niya, siya dapat masunod. Yung authority niya sa kanya. Ayaw niyang magpasako. Eh sa Diyos, mga kapatid, iba. Kung ikaw ay talaga yung anak ng Diyos, kung ikaw ay talaga sabihin natin mananampalataya, na pa mailagay sa iyong kaisipan, ang nais ng Panginoon, dapat tayong magiging mababa. Di ba? Magpakababa tayo para sa Panginoon. Di ba? Sabi dito mga kapatid, humility is tough to cultivate, especially if you already know so much. Nakakalungkot, this is the reality. Mahirap daw kapag tagumpayan ang pagiging mababa, lalo-lalo na kung marami ka nang alam. Diba? If you know so much, di ba napakahirap karoon na maraming alam? Magaling na eh. Nakausap na kayo ng ganun tao, yung ba ang dami niyang alam? Dami niya alam, buto. Dami niyang alam eh. Tapos yung pinagawa sa kanya. Di ba? Para bang yung, di ba, ginuntok na sa ito, yung isang men namin dati sa Mambalakay. Sabi niya, alam niya daw i-repair, alam niya linisin, no? Yung mga electric fan. Pinagkakalag-galag mga kapatid, kinalag talaga. Yung binalik, yung ikot, baliktad na. Yung hangin doon sa kabila. Would you imagine? Bakit? Maraming mga tao nagmamagaling. Hindi naman talaga. Di ba? Kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, dapat natin alamin, kung hindi natin alam, sabihin natin. Di ba? Hindi naman kasalanan magpaturo eh. Diyos sabihin, hindi ko alam, pwede bang tulungan ko ninyo ako? Yeah. Di ba? Yung nang sinasabi mo, alam ko. Tapos nandun na yung deadline. Hindi mo pala alam. Di ba? O walang nagawa. Di ba? Be honest to yourself. Di ba? Hindi mo alam. Di ba? Magpatulong ka. Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi mo na alam, hihinto ka. Mali yun. Di ba? Pag hindi mo alam, magpaturo ka. Humingi ka ng tulong. Di ba? Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? We are living in a modern world. Di ba? Nandiyan si Google. Di ba? Di ba? Nandiyan si YouTube. Di ba? Buksan mo lang, sabihin mo, how to. Di ba? Lilitaw na. Nga po, hindi dahilan. Walang teacher. Diba? Parang DJ, hindi maging dahilan, di ba? Walang teacher. Nag-search. Nanood. Natuto. Di ba? Yan natin sa buhay natin. Ano ba mga kapatid? Humility means that you are acknowledged that you are unworthy. Di ba? That's humility means. Ina-acknowledge mo na hindi ka karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat dito? Pastor, ako karapat-dapat ako mag-songlit kasi bakit? Masanting yung boses. Pastor, dapat ako tatalakad kayong gulot pulpit kasi bakit? Pugi ko. Diba? Oh, the moment na sinabi mo yung ganon, yabang ka na. Tama? Eh, sabi ng Diyos, mga kapatid, ito yung pinakain ng Panginoon, ayaw yung ginagamit yung mga mayabang. Kasi bakit? Hindi na ang Diyos ang makikita. Tama? Sino makikita? Yun ang kayabangan mo. Diba? Kasi bakit? Ang kapal-kapal mo. Diba? Tayo maging ganun. Magpaano tayo, diba? Magpakababa. Sabi nga mga kapatid, ang tuloy na Kristyano, ako tuloy na Baptist. Diba? Magpapakababa. Kaya pag mayabang ka, hindi ka Baptist. Baptist ka. Baptist. Diba? Diba? Kaya nga sinasabi mga kapatid, I must decrease, you must increase. Diba? Dapat ganun. Now, kung ano ba mga kapatid, humility is tough to cultivate, especially if God has given you so much. Oh, diba? Meron naman mga mananampalataya, nandun ang blessing, nandun yung mga pagpapala, nandun yung gifts, nandun yung talent. Di ba? So, ang sabi ng Diyos, may mga Kristiyano, masyado silang nakatingin
doon sa kanilang mga special gifts. Nakakala nila, hindi na nila kailangan ng iba. Nakakala nila, dahil sa kanila, nangyayari yung mga ganun. Nakakalimutan na yan lang ay mga regalo ng Diyos. Diba? God-given abilities. Diba? Kaya sabi dito mga kapatid, dapat humility. We must be humble. Na po, humility is acknowledging God's ability. Diba? Pagiging mababa, ibig sabihin, we acknowledge God's ability. Kagalingan ng Diyos. Kausayan ng Panginoon. Now, that is, na po kaya sa buhay natin mga kapatid, let us be humble. Na po, huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmalaki. Though sometimes, marami tayong napapatuloy, marami tayong nagagampanan. Diba? Kung ano si Brother E.J. nasasabihin, magaling siya mag-gitara. Diba? O ano nangyayari, Brad? Lalagyan ng ulo mo? Hindi, di ba? Dapat hindi, Brad. O, sige, may mo magaling ko, magaling ko. Diba? Diba? Ito yung gusto-gusto natin naririnig eh. Diba? Ayaw nyo ba naririnig yun? Ayaw naririnig? Yung magaling kayo? Di ba pag naririnig natin word na magaling, parang yung tiyangan natin lumalaki? Ay, wow, magaling ko. Di ba? Yan kayo, bibirwan na kayo, maniwala na kuman eh. Di ba? Di ba? Dapat na ba ako matindi? Di ba? Okay, ano lang? Di ba? Yung iba naman, no? Sobrang ano, no? Ano lang yan? Di ba? Ano lang yan? Di ba? Sabihin mo, ano lang? Instrumento lang tayo. Di ba? Instrumento lang tayo ng Diyos. Diba? Nagagawa ko ito, nag-paint ko yan, nagagawa ko yan, napapatagal ko yan. Instrumento lang ako ng Diyos. Diba? Hindi sasabihin mo, sisim lang yan. Wala yan. Napakadali. Diba? The moment na sinabi mo yun, nagmayabang ka na. Hindi mo na kinlay yung kagalingan ng Diyos. Kinlay mo na yung kagalingan. Diba? Let us be always humble. Diba? Let's have a humble mind sa buhay natin. Ano ba mga kapatid? Number 3, dapat consistency. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na humility. Pangatlo, charity. Diba? Yung bang sa verse 9 sabi dito, diba? That Apostle Paul, no, naglingkod siya ng with many tears. No? Naglingkod siya ng talagang totoo. Ano ibig sabihin? No? Sa paglilingkod natin, na kailangan, sa bawat mga paggawa natin, lagyan natin ng pag-ibig. Diba? Yung Bible study, what's the reason? Bakit ka nag-Bible study? Papapractice ka, for what reason? Diba? Papapractice kayo ng Bible, for what reason? Diba? Aawit ka dito, for what reason? Diba? Ano mo? Diba? Put love in everything that we do. Diba? Nakaranas na ba kayo ng gumawa ng walang pag-ibig? Nagdadabog kayo. Di ba? Nagbubusit ka. Naranasan nyo na gano'n? Lalo pag nagluluto. Pag nagluluto kayo, busit kayo. Masarap ba yung outcome? Di ba hindi? Pastor, lalagyan mo na maraming mind sa sarap. Mamatay ka. Pinatay mo sa sobrang sarap. Di ba? Di ba? O, ano yung sabihin ng mga kapatid? In everything that we do, put love. Di ba? Charity. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, what is the bond of perfectness? Charity. Tali. No po? Tali ng pagkasakdal. Tali ng bawat isa, mga kapatid, is charity. Kaya ano sasabi, mga kapatid? Pag-ibig lang, asusin ng lahat. Diba? Apostle Paul, no po, because of charity, he had tears when he warned the church. Diba? Yung bang, bigyan natin ng pag-ibig sa ating mga paggawa. No po? Di ba? Minsan pag gagawa ka ng walang pag-ibig, mapapagod ka lang eh. Kasi yun yung gano'n. Yung gumawa ka wala sa loob mo, pagod ka. Magbubusit ka pa, magre-reklamo ka pa. Pero pag gumawa ka na may pag-ibig, alam mo yung reason bakit mo ginagawa ito. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang Diyos. Ginagawa ko to kasi bakit nilagay ako ng Panginoon dito. Di ba? O ano mangyayari? Hindi ka mapapagod eh. Kasi bakit? Alam mo, ginagawa mo yun dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Hindi dahil sa pag-ibig ni naman. Hindi dahil gusto mo magpasikat. Diba? Kaya sabi ng Diyos, bakit? Put charity. Na po? He had tears when he wrote to a church. Na po? Yung bang word na compassion.
Diba? Pag narinig yung compassion, ibang habang, nahabag ka yung nakita mo yung need. Diba? Yung gumawa ka dahil nakita mo may pangangailangan, tapos nakita mo talagang kailangan ka. Kasi alam mo, meron kang magagawa. Diba? Yun ang charity eh. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, no? I-extend natin, buksan natin yung ating mga pintuan. No, po, i-extend natin na kailangan natin ang bawat isa. I-extend natin, maraming mga tao nangangailangan. No po? Kaya sabi ni Apostle Paul, ang kailangan natin gawin, put on charity, put love. No po? I-put natin yung pag-ibig ng Diyos. No? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, hindi tayo mag-aksaya ng oras kung hindi natin mahal ang Diyos. Amen? And I mean, marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong puntahan. Gusto natin hawakan yung cellphone natin, manood tayo. Marami tayong gustong laruan na games. Diba? Pero kung kayo ay hindi nagmamahal sa Diyos, yun ang gagawin nyo. Pero dahil nagmamahal kayo sa Diyos, nandito kayo. Nag-iisa kayo. Naglingkod kayo sa Panginoon. Why? Because you love God. Amen? And I believe you are here because you love God. Kaya sabi ng Diyos, this is the kind of traits that we must have. Pakadali lang, tatlo lang. Consistency, humility, charity. Lagi mo ito sa buhay mo. No? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, Apostle Paul, sabi nga sa inyo, Apostle Paul, tinapos siya ang kanyang takbuhin. Nakaranas siya Apostle Paul na matinding pagsubok. No? Nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Meron siya sakit sa laman. Napakahapting. Napakasakit. Pero ang sinabi ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. My grace is sufficient for me. Pwede naman tanggalin ng Diyos yung kanyang karamdaman eh. Tama? Kasi bakit? Lingkod siya ng Panginoon eh. Pwede niyang ayusin, pwede niyang gawing smooth ang lahat. Pero sa tingin niya, bakit hindi ginagawang smooth ng Diyos? Bakit hindi niya ginagawang yung pang madaling lahat? Di ba? Hindi ginagawa ng Diyos sa madaling lahat for us to have faith in God. Yung bang mas lalo kang kumapit sa Diyos? Yung bang mas lalo kang dapat magtiwala sa Panginoon? Di ba? Kasi bakit? Hindi mo kaya. Di ba? Hindi mo kaya. Nagagawa mo ang mga bagay dahil lamang sa tulong ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Hindi ginagawin siya ng lahat for us to learn na mas lalo tayong dapat tumingin sa Diyos. Mas lalo dapat tayong umasa sa Diyos. Mas lalo tayo dapat, mga kapatid, na talagang humawak sa mga sinasabi na salita ng Diyos. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, this is the kind of traits we must cultivate. Kailangan natin itong gambulin. Kailangan pa natin itong i-enhance. Kailangan natin itong i-insert sa buhay natin. The word consistency, the word humility, the word charity. Napakadali lang sabihin. Pero mahirap mapatunayan sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, as the years go by, dapat mas lalo tayong lumalan. Kaya pagbulan natin, sarili natin na salita ng Diyos. Consistency. Kailangan natin. Magpatuloy tayo. Hindi magaling lang tayo pag January. Kalagitnaan ng taon, wala na. Di ba? Hindi ganun eh. Napo, magpatuloy natin ang ating ginagawa para sa Diyos. Someday, makikita natin yung resulta. Dahil ito. Diba? Tumingin sa iyong katabi. Huwag tumingin kung may kasama ka pa. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos. That's the secret. Diba? Wala na yung friends mo, wala na yung pinsan mo, wala na yung mga anak mo, wala na sila. The question is this, sabi ng Panginoon, wala na sila, pero ikaw, nandiyan ka pa. Diba? Sabi ng Diyos, huwag mong sayangin yung opportunity. Patuloy ka lang tumingin. Patuloy ka lang kumapit. Patuloy mo lang gawin ang nais kong ipagawa sa iyo. Ano po? Saan sa buhay natin? Just keep on pressing on for the Lord. Ano po? Marami pa tayong dapat gawin. Marami tayong dapat tapusin. Tayong minto. Marami pa tayong dapat i-enhance. Diba? Mga choir members. Marami pa tayong dapat pag-usayan. Mga workers. Di pa tayo ganun karunong. Kaya kailangan tayo mag-aral. Kailangan tayong pumunta dito. Kailangan natin silang train, mga leaders. Diba? For us to reach more for God. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid,
Don't give up. Keep on. Diba? Patuloy lang tayo sa ating pagdating. Kaya sa oras na ito, yan po ang salita ng Diyos. Just a short message to remind us to have this kind of traits that we must win them in our heart, in our life as believers, and to cultivate these traits. Consistency, humility, charity. These three words, ilagay natin sa ating pag-uusap isipan. Tayo lahat yung may responsibilities. As we go on, as we pray the Lord, this time we have a moment of silence. Muli-muli tayo sa harapan ng Diyos. Tanong ng Panginoon, mahal mo ba? Are you growing? Nagbuwan ka na naglilingkod, ng taon ka na naglilingkod. Ano ng Diyos? Tumatangkad ka ba? Tumitibay ka ba? Kahit hindi ka humingi sa Panginoon ng mga consistency ang kailangan. Humility ang kailangan. And charity is the important part. Sa lahat ng ating ginagawa, put charity. Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa gawain ng Panginoon, yun ang kailangan natin. Kaya sabi ng Diyos, kung walang pagmamahal sa Diyos, sa bawat mga ginagawa mo dito, kahit na nagbibigay, walang pagmamahal, tatrabaho ka, makukumit ka, nang walang pagmamahal, hindi mo makukuha, hindi ka matutuwa, hindi ka masisiyahan, mapapagod ka. Kaya sabi ng Panginoon, put on charity. Lagay mo, pag-ibig. Diyos, nagmamahal. Nais ng Diyos, ibalik natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Kaya sa oras ito, kinausap kayo ng Panginoon, just kneel down to God, just pray. Pray natin ang bawat isa. Pray mo nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga kapatid mo, mga